Jubilito TV Official. Alright. And what's up mga kabagis, Jubilito TV Official po, at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, Roel of Malalag, Kalingap supporters, Kalingap subscribers, Kalingap netizens, Kalingap partners. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, syempre po, kasama na rin po ito sa ating pagpo-promote sa mga kalingap partners po natin na sabi ko nga po noon ay below 100,000 subscribers, no, mga kalingap at kabagis, no? Dahil alam naman po natin nowadays ay talagang ang hirap po ng views. Kaya nga po siguro sa munting pamamaraan namin ng pagpo-promote at paggawa po ng reaction video sa kanilang mga YouTube channel at sa kanilang mga charitable works ay sana naman po ay mapansin ng ating mga kalingap netizens, kalingap supporters, and at the same time po mga kalingap sponsors na alam niyo naman po mga kalingap at kabagis, no, na mabigyan ng sabihin na nating liwanag ang kanilang mga channel at maambunan kahit papaano po ng konting sponsorship. Diba mga kalingap at kabagis, no? Alam ko po, nasa pa rin po, nasa jurisdiction pa rin or nasa final decision pa rin po ng mga sponsors kung sino po yung mga gusto nilang tulungan. Pero by means of promoting their charitable works ay makita din natin kung ano po yung effort na ginagawa po ng ating mga kalingap partners through charity at sa pagtulong po, no, mga kalingap at kabagis. And for today's reaction video, mga kalingap at kabagis, gawa natin ng reaction. At muli po, bigyan natin ng personal opinion. Ito nga pong isa sa mga kalingap, K-Boys or KRT Boys. Alam ko nakilala itong si Starax bilang KRT Boys, no? Sila Jomar, yan, sila Arjon, sila Kalingap Tata, yan. At kasama na rin po, syempre po, ni Kalingap Rab sa kanila pong pag-i-scout. So, me personally, mga kalingap at kabagis, ito pong si Starax, kilala ko po yan personally. Dahil nga po nagkasama kami dito sa Dubai for a long period of time, maybe around 2 years, kung di po ako nagkakamali, ay nakasama ko yan sa bahay. So, magkasama kami sa iisang bubungan yan. Kaya, alam ko po ang sabihin na nating kilala ko po siya personal kung paano po siya nag-struggle dito sa paghahanap buhay at ano ang kanyang talagang masasabi po nating goal or target sa buhay, kung paano siya napadpad ng diet at paano po siya ngayon bilang isang charity vlogger, no, mga kalingap at kabagis, no. Dito pa lang sa Dubai, to give you a brief context regarding Starax TV. Ito pong si Buddy po kasi ang tawag niya sa akin, kaya tawag ko rin po sa kanya Buddy. Ito pong si Buddy Starax, mga kalingap at kabagis, ay talagang hardworking, ika nga, na isang OFW nung siya po ay nandito sa Dubai. Wala po siyang ini-spare na extra time para sabihin na nating mag-relax. Kung meron po yung extra time, ay nilalaan niya yan. Mahilig yan si Starax magluto ng mga sabihin na nating pagkaing Pinoy na kung saan ay minsan ay hinahanap-hanap din po ng mga kababayan po nating OFW na nagkikrave sa Filipino food. At yan po ang ginagawa ni Starax pag siya po ay walang trabaho, no? Nagluluto yan ng mga kakanin, mga adobong mani, basta yung kinikrave ng mga kababayan po nating OFW, niluluto po niyan at inilalako niya po, no, sa ating mga kababayang napapadaan sa, alam niyo na, gilid ng kalsada. Ganun po ka-determinado ito pong si Starax para makasurvive sa araw-araw, no. Beside from the regular job ay talagang sumasideline po, no, at talagang grind ika nga, no. Sabi nga po nila talagang grinding ang ginagawa nitong si Starax. Unfortunately, pag-uwi niya po ng Pilipinas ay dalawa sa mga minamahal niya po ang namatay. Una po yung kanyang tatay at sumunod naman po yung isa po niyang anak. So doble dagok, no, pagbalik niya po ng Pilipinas ang kinaharap ni Starax TV. At hindi ito yung hindi ito yung naging dahilan para panghinaan siya ng loob, no. Bagkos ginamit niya po itong gatong para lalo siyang mag-strive, lalo siyang magpursige sa buhay. Kung hindi niyo po itatanong, mga kalingap at kabagi, si Starax TV
ay masasabi po nating nagcha-charity na dito pa lamang po sa Dubai. Bakit ko po nasabi yun, mga kalingap at kabagis? Dahil po noon, ako noon nagsisimula parang din po ako mag-vlogging. Halos siya rin po ang nag-encourage sa akin, mga kalingap at kabagis, na gumawa ng aking personal YouTube channel. At kung mapapanood po ninyo, meron din po akong mga ina-upload na collab naming dalawa. Nagko-collab kami, Pampagood Vibes. Ika nga yung Vines na tinatawag, mga kalingap at kabagis, no? At talagang may potential ito pong si Starax bilang isang content creator. At minsan, syempre po, napanghihinaan ng loob sa pagbablog, pero ini-encourage ko siya, no, na tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga kay Buddy Starax, mga kalingap at kabagis, pwedeng magpahinga, pero hindi po pwedeng sumuko. Yun po yung lagi naming motto sa buhay nung kasama-kasama ko pa dito si Buddy Starax, no, mga kalingap at kabagis, no. At ngayon, nandiyan na siya sa Team Kalingap at nakikita naman po natin na medyo malaki naman na po yung naging improvement ng kanyang YouTube channel. At tuloy-tuloy din po siya, no? At talagang hindi po siya nakalimot sa pagcha-charity, although member na po siya ng KRT Boys. Minsan talagang mahirap isingit, pero talagang ginagawaan po ng paraan ni Buddy Starax yung pong pagcha-charity, no? Hanggat may pagkakataon, nagcha-charity po yan, mga kalingap at kabagis, at masasabi po natin na talagang lehitimong tawag nito, lehitimong charity vlogger po. Ito pong si Starax TV, no. Medyo may pagkaguns lang ang dating kasi medyo maraming tato, pero hindi po yan ang basihan, mga kalingap at kabagis, para po makapag-charity or makatulong po sa mga kababayan po nating nasa laylayan ng kahirapan, no. Nagsimula yan, mababa pa lang ang views ni Starax, pero hindi po napanghinaan, mga kalingap at kabagis. Kaya nga po, sa mga subscribers po natin na hindi pa po, no, naka-subscribe sa channel po ni Starax TV, no, malapit-lapit na po yan. Road to 100,000 subscribers na po. Konting kembot na lang. Siguro it will take around maximum 3 to 4 months. Kung tuloy-tuloy ang grind, ay siguro po mga 2 buwan ay baka ma-achieve na po ni Starax ang 100,000 subscribers, no, mga kalingap at kabagis. So dito, hindi po tayo magre-reaction sa kanyang recent or yung mga latest na video upload ni Starax. Bagkos, kagaya nga po na nakikita ninyo sa screen, ay hinahanap ko po yung pong pagcha-charity niya, yung kauna-unahan niyang charity dito po sa Dubai. Just to give you a reminders, who is Starax TV bago po siya mag-join ng Kalingap. Dahil kagaya nga po ng sinabi ko, mga kalingap at kabagis, no, dito pa lamang po sa Dubai ay meron na pong dugong pagtulong. Ito pong si Starax Santos. Ang title po ay Bal Santos Matubang, ang totoong kwento ng buhay ni Ate Cheryl at ang kanyang anak dito sa Dubai. So ito, mga kalingap at kabagis. Kung mapapansin po ninyo, mga kalingap at kabagis, yung bata ay masasabi nating nasa ano po ba, parang gifted child po itong bata, no? So ibig sabihin may kapansanan. Siguro po dahil nga po siya nung pinagbubuntis ay maraming iniisip ang kanyang nanay, kaya yung bata po ay naapektuhan. So pagpatuloy po natin. Ako at tatanungin natin si Ate Cheryl kung ano yung mga nangyari sa buhay niya.
So, Ate Cheryl, ano yung mga, mulat sa pool, ano yung mga nangyari sa buhay mo, Ate Cheryl? Pwede mo bang ikwento sa amin lahat-lahat? Visit-visa kasi ako dito eh. So, ano yung mga, pagdating mo dito, ano yung mga unang inisip mo? Ano yung mga unang pumasok sa isip mo? Bago po ipagpatuloy ng mga kalingap at kabagis, no, ito po yung nakakalungkot na parte sa mga kababayan po nating pumapasok dito sa lugar na ito. Sa Dubai nga po, to be specific, yung mga visit visa. Naghahanap sila ng trabaho, pero dahil nga po, syempre, visit visa sila, maximum limited time lang po ang pwedeng yung pinaka-timeline nila. No? Let's say, kung yung visit visa nila is valid only for 1 month, so meron po silang 1 buwan na pwede maghanap ng trabaho. No? Dahil po pag nagpaso ang kanilang visa, ay mauobliga po silang lumabas ng bansa or yung tinatawag po nating kailangan po nilang umexit. Otherwise, magpe-penalty po sila sa mga bawat araw na ini-extend po nila na paso na po ang kanilang visit visa or yung tourist visa nila dito. At yung iba, talagang kapit sa patalim dahil nga po, pag malapit ng mapasong visa, walang mahanap na trabaho or wala pong mahanap na magandang trabaho na may maayos na sweldo, ay minsan po yung realidad na kumakapit po sila sa patalim literal at minsan nagkakaroon po sila ng karelasyon na pupuno sa pangangailangan nila dito po sa ibang lugar at hindi ko naman po sinasabi mga kalingap at kabagis na ganito po yung nangyari dito po sa tinulungan ni Starax, pero sa ibang konteksto po no, mga kalingap at kabagis ay may nangyayari pong ganito. Nagkakaroon sila ng relasyon, tapos nabubuntis, nagkakaanak, pero ang sad part po dito ay uh, hindi po pinananagutan nung nakabuntis o yung ibang lahi yung ginawa nila nung mga time na sila po ay sabihin na nating nagmahalan. At yung iba naman po na mga kababayan natin na no option ay kung ano man yung mahanap nilang trabaho kahit kababaan ng sweldo para lang magkaroon ng working visa ay kinakagat na po nila. And at ang outcome niyan, kung sila po ay namasukan bilang isang kasambahay, ay namamaltrato kasi nga po mga kalingap at kabagis ay hindi po dumaan sa tamang proseso yung pong kanilang pagpunta or pagtatrabaho po dito po sa ibayong bansa. So pagpatuloy po natin. Sakit na nangyari sa buhay mo dito? Nung una, yung nagkaroon ako ng sponsor, nagtrabaho ako ng ilang buwan. Tapos, nagka-expire na yung
ka nagpa-check up? hanggang lumabas ito. Dami din nangyari sa akin dun sa nung nanganak. Ipapanganak mo si bebe, ano yung mga unang pumasok sa isip nung dadaling ka sa ospital? Kasi simple dito mo ipapanganak yan, natatakot ka sa bahay kung anong mangyari sa'yo. So ano yung mga pumasok sa isip mo? Bahala na. Bahala na si God sa akin kung anong mangyari sa akin. Kasi may naghihintay din sa akin eh. Tapos nung nanganak na talaga ako, dinala ako ng kaibigan ko sa hospital kasi nag-decision na talaga ako eh. Nadalhin ako sa hospital kasi hindi ko na kaya yung sakit. Tapos, nung time na yun, dinala ako sa hospital. Hindi ko na alam, nawala na ako sa mundo. So parang na-blackout ka na? Oo, hindi ko na alam. Tulog ako ng isang buwan at saka kalahating buwan din. Nakumatos ako. So, Kasi yung baby ko. nakumatos din? Hindi. Hindi na- Na siya, na 50-50 din siya. So, sobrang napakahirap ka ng dinanas mo dito, no? So, that time ngayon, ano yung
Para kahit pa paano may pang-ulam ka. Ano? Ayan, biskwit. Kumakain ka na ba niyan? Kapagod, Kunin mo. Kunin mo na. Oh. Yan. Ano, tuyo. Sarap yung tuyo, oh. Yan, saka dilis, Tayo to, Oh. Para may ulam ka. Actually, mga kalingap at kabagis, kasama po yan sa racket ni Starax nung nandito pa siya sa Dubai, no? Nagtitinda rin po siya ng ganyan. At sa mga pagkakataong ito, syempre wala pa pong extra si Buddy, kaya kahit yung ibinibenta niyang pangkabuhayan ay ibinigay niya na rin, no? At least may pangtawid gutom ang nanay. Kasi sa bata, bawal pa yan, mga kalingap at kabagis, no? May pangtawid gutom ang nanay sa pang-araw-araw po nila. At hindi niya na inisip yung extrang kikitain niya dito basta nasa takbo ng pag-iisip ni Starax dito, mga kalingap at kabagis, ay makatulong sa kanyang nakikitang pwedeng maitulong. So, dito makikita natin, mga kalingap at kabagis, no? Ang grabe ng pinagdaanan ng buhay nitong kababayan po nating si Cheryl, no? Mga kalingap at kabagis, no? Dumating dito sa ibang bansa na hindi niya inaakalang meron na po siyang dinadalang bata at nag-run away sa amo dahil nga po syempre parang nakakaramdam po siya ng panganib sa kanyang buhay kung siya pa po ay magtutuloy-tuloy sa pagtatrabaho doon. At sa awa ng Diyos ay may mga kaibigan naman siyang tumulong hanggang sa may panganak ang kanyang baby. At hindi pa doon natapos ang kanyang pagsubok. Bagkos, mga kalingap at kabagis, ay pagkatapos nga daw po ng panganak ay nakomatos siya ng 1.5 buwan at nag 50-50 ang bata. So, just imagine, mga kalingap at kabagis, nasa ibang bansa ka tapos nangyari sa'yo lahat itong pagsubok na ito. Diba? Ang hirap, mga kalingap at kabagis, yung mga ganitong pinagdaanan ni Ate Cheryl, na this video is about ilang taon na? 3 years na, mga kalingap at kabagis, no? So hopefully nakabalik na siya. 2 years ago, it's been 2 years ago ang video na ito ni Starax nung siya po ay nandito pa lang sa Dubai at nag-charity na rin. And we do hope sana nakabalik na siya ng Pilipinas at kasama niya na po ang kanyang mga kamag-anakan. Dahil nga po, gaya na sinabi niya, yung father din po ng baby ay namatay na rin po. So ano po ang moral lesson dito po sa istorya ng buhay ni Ate Cheryl? Well, mga kalingap at kabagis, no? Sa buhay talaga, marami pong dumarating na pagsubok. Hindi po tayo pinanganak na hindi po natin may experience ang mga pagsubok na yan sa buhay. Maganda man yan or sabihin na nating masama, hindi maganda, ang pagsubok ay darating talaga yan. So nasa sa atin na lamang po kung paano po natin i-handle yung pagsubok na yon. At si Ate Cheryl nga po ay dumating sa time na kung saan ay sabi niya nga po ay naisip niya na ipalaglag na yung bata at wakasan na rin po ang kanyang buhay. Pero luckily, mga kalingap at kabagis, ay may mga taong sumuporta sa kanya nung siya po ay nag-i-stay dito sa ibang bansa. At humugot din siya ng lakas sa kanyang mga kamag-anak para po ipagpatuloy ang hamon ng buhay. Diba, mga kalingap at kabagis, no? Kaya pahalagahan natin ang buhay, mga kalingap at kabagis. Kung may dumating mang pagsubok, harapin po natin yan. Dahil po wala naman pong ibibigay na challenges ang ating Panginoon na hindi po natin makakayanan. So yun, mga kalingap at kabagis, mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano po inyong masasabi, opinion dito nga po sa pagcha-charity at sa buhay, sa hamon ng buhay
ng mga taong nakakaramdam na po ng sabihin na nating pagsuko. At ano po ang masasabi po ninyo kay Starax na hindi pa po member ng Team Kalingap noon ay nasa puso na po ang pagtulong. What else more, ngayong membro na po siya ng Team Kalingap. Kaya nga po yung biyayang kanyang nare-receive ngayon ay pan lang po yan. Masasabi po nating balik lamang po sa kanya yan dahil po sa mga kagandahang loob na pagtulong na ginagawa niya rin po sa mga kababayan po natin mula noon hanggang ngayon. So yun na mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil hanggang sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. Muli po, papaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, Val Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rab, Roel of Malalag. Sama po natin si Starax TV, mga kalingap at kabagis. Pakisuportahan, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakita naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ba po kayo sa mga darating nating reaction videos. At ganoon din po, sana po pakipasyalan ng ating FB page na may title pong Paksa ng Buhay, Aking Gabay, na may banner pong Jubilito TV Official na kulay pula. Follow and like, mga kalingap and kabagis. Sama nyo na rin po ang ating second YouTube channel na may parehas din pong banner. So hanggang dito na lang mga kalingap at kabagis. As I always say, peace, God first. God bless po. Bye-bye!